One, 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 one. Oh. Good evening sa lahat. Yun na nga, nag-message ako na medyo late lang kasi coming na yung alas 7, yung mismong tablet ko, yung ginagamit ko ba, ito yung screen ba? O, at least man lang naging 73 na siya. Kanina kasi as in super low batch siya. 73 siya. So, sabi ko, ay, wait lang. Good evening sa lahat. Good evening, good evening. So, medyo na-low bat siya kanina. So, kaya yun. Bago ang lahat, 100 plus na ang naka-tie-in sa ating ngayon. Bago ang lahat, Heavenly Father, thank you Lord sa lahat ng blessings na binigay niyo po sa amin, Lord. Napakadali ng mga araw, no? Pero Lord, sana ay lahat ng mga nandito magkaroon ng tsansa or sana Lord makapasa na sa mismong civil service ngayong August. Yung gana nila sa pagre-review sana tuloy-tuloy na, lalo na at isang buwan na lang, exam na. Sana meron silang matutunan sa araw-araw na pagre-review namin, Lord. I-guide nyo rin po ako kung paano ko i-explain sa kanila in a way na sana maintindihan nila. Sana Lord, matapat din sila sa questions kung saan madali nilang sagutan. This we asked with yung buong pagtitiwala namin sa inyo, Lord, na sana talaga ay magbunga ang lahat ng aming pagre-review, Lord. Amen. Thank you so much. Amen. Inshallah. Sa lahat ng mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum. Sa lahat ng mga nandito, good evening sa lahat. Ang topic natin ngayon ay numerical. Bukas ay si Sir Mueses. Ang si Sir Mueses, Saturday and Sunday, si Sir Mueses. Number sequence. Or, nakaugalian ko siyang tawaging number series. Ang number sequence sa ating daily quiz, masyadong mabigat yung mga ang tawag ito, yung pattern doon. Pero maganda na yun, at least, na exercise kayo ba? The more na mag-practice kayo, mas madali, sorry, sa inyo, na ma-identify yung pattern, katulad dito sa number 1. Kapag kabisado nyo na yung mag-identify ng pattern, paano ba hanapin yung pattern kung sakaling yung nasa choices ay decimal? Pwedeng yung mga whole numbers may sarili silang pattern o di kaya yung mga after sa decimal may sarili silang pattern o di kaya meron kayang alternate na nangyayari dito. Alternate. Meron kayang alternate na nangyayari dito. So, tingnan natin ha. Okay. Binaba ko lang para maklaro sa atin. Yung naiiba or paano na-change yung numero after sa decimal. Umakyat yung 5, umakyat ng 8. So, after sa decimal, ada natin ito ng 0.3 after sa decimal. Nag-increase siya. Now, yung next, whole number. Nag-decrease siya. Whole number minus 3. Ano kayang meron dito sa kabila, no? Kunin natin yung difference dito, 8.19, 7.89. Ano kaya to? This is 0. Ito ay magiging 7, so 11 na to ay 3.3. So therefore, mag-minus pala tayo dito ng, mag-minus.
Mag-add pala tayo dito, kaya nag-increase man yan, ng 0.3. Okay. Ano ba ang nakasulat pala sa mock test? Wait lang ha. Ang nakasulat sa mock test ay ganito yun. Okay? Yung mock test, halimbawa, mock test 1. Okay. Mock test. Anong tanong nyo? Ask lang ma'am, yung mock test, saan malalaman ang sagot noon? Sige. Mock test. Okay, binasa nyo, malamang, kasi alam nyo na mock test siya, di ba? Mock test. Oy, may mock test. Hindi nyo ba at least man lang basahin mo na ito? Pwede basahin nyo na ito? Mock test, di ba binasa nyo? Ay, mock test. Di ba, piniprint nyo, di ba? Nabasa nyo. Ay, mock test. Mock test. Hindi ba pwedeng basahin ito? Importante pa naman to. Basahin nyo, piniprepare ni Ma'am Leonalyn. For sure, hindi nyo binasa yan. Do not reproduce, otherwise encourage them to join our group. Sa nagtatanong kung saan yung answer, malamang hindi nyo rin binasa na do not reproduce. Otherwise, encourage them to join our group. Yung mismong mock test na Google form, Monday yan mapopost sa July 6, yung first set. Anong ibig sabihin ng rationalization? Hala, ano kaya ibig sabihin ng rationalization, no? Dapat pala sinulat ko, instead na rationalization, dapat sinulat ko, no, live. No? Dapat sinulat ko pala live. Tuesday, July 7 to 2026, 7 p.m. Ano pala ang ibig sabihin nito? Nasa first line pa lang yan siya. Nasa first line, na intindihan niyo ba? Sino pa ang nagtatanong kung nasaan ang answer ng mock test? Meron pa bang nagtatanong? Marami pa namang nagtatanong, nasaan daw yung answer ng halimbawa, katulad nito. Ma'am, nasaan yung answer dito sa, halimbawa, yung may mga post natin ba na mga PDF katulad nito. Ma'am, nasaan yung answer dito, ma'am? Kugala, hindi ba mabasa na nasaan yung answer? Hindi ba binasa tong, di ba nasa last part man kadalasan yung answer? Puntahan mo yung last part. Hala, nasaan man yung answer dito? Hala, 35 lang, nasaan yung answer? Hinanap mo yung answer, hindi man lang nabasa ito. Di ba kadalasan yung answer sa lahat ng mga reviewer nasa last part? Hindi ba pwedeng after nito, ay walang answer. Uy, walang answer. Hindi ba pwedeng basahin agad-agad ito? Di ba? Nasa last part lahat ng answer. Di ba pwede? Ano kaya ito, no? Live session, July. Hala, ma'am, nasaan yung answer dito, ma'am? Nakapost siya, June pa na, tapos ay nag-comment, nasaan yung answer nito? Nakalagay, live, July 2. Ma'am, kailangan talaga namin ng answer. Dapat ganun ang comment, ma'am, nakalagay, live, July 2. Dapat ang answer ngayon na. Ganon. Hindi yung, nasaan yung answer na? May nakalagay na July 2. Dapat, ang i-message nyo na ay, ma'am, bakit? Walang answer, ma'am. Dapat ngayon na. Huwag yung July 2. Oh, okay. Happy? Sino pang naghahanap ng answer ng mock test? Wala akong pagkukulang sa grupong ito. Ang kulang ay nasa inyo. Basahin nyo. Lahat yung magtatanong, nasaan yung mga videos, ma'am? Simula nung June hanggang July, wala yung videos. Hindi ako nagkukulang. Isipin nyo, the entire day, every day, nandito lang ako nakaupo para lang kumplituhin ang lahat.
Okay, next. Alternate yung whole number. Yung whole number. Tapos, so therefore, alternate, mag-add tayo ng 0.3. 5.19, ada ng 0.3. So this is 5.49. So okay na tayo sa pattern. Number 2. Sana sagutan niyo muna ito. Lahat ng mga PDF, pakibasa na lang. Please lang, huwag kayong dire-direktang kopyahin lang, i-memorize lang yung sagot. Bakit kayo maghahanap ng sagot? So sana pala, wala na lang akong live. Matulog na lang ako ngayon. Bibigay ko na lang yung sagot ba, no? Matulog lang ako. Nagbayad kayo ng 700 para ibigay ko lang pala agad-agad yung sagot. Ay, kaganda nun. Pattern. So ngayon, ang pattern na nandito, yung baliktaran. So tingnan nyo na merong baliktaran na nangyayari na lumabas sa civil service exam. Sa mga taga-VIP, na-mention ko na ito, huwag yung i-memorize yung numero na nandoon. Kahit alam nyo, ito pala yun. Oh. Ang hinahanap natin kasi, yung kasunod. So therefore, tingnan yung pattern. Hala, +1 lang pala ito. +1 lang. So therefore, this is 25. Number 3. Hoy. Number 3. Fraction. 5/2, 8/3, 11/4, 14/5. Kapag fraction, paano hanapin yung pattern sa fraction? Ang daming paraan. Ang dami palang mga pattern nito. Pwedeng may sariling pattern ang numerator, may sariling pattern ang denominator, or both yung mismong fraction, or pwede namang mag-divide or mag-multiply, or least common denominator. 2, 3, 4, 5, malamang may sariling fraction, may sariling mga pattern, numerator and denominator. Yung mismong difference dito ay 3. Bigger number minus smaller number. 17. Paalala lang, ganitong pattern. Ang pattern na ganito, literal na lumabas sa civil service exam. Ay ma'am, yung lumabas doon ma'am kay, hindi man yun 5. O yung nandoon ma'am kay 8 man yun. 8 man yun ma'am. Hindi man yun 2. 3 man yung nauna. 3, 4, 5 man yun ma'am. Ay, very good. Okay. So ngayon, yung pattern ay yung sagot natin ay 17/6. 17 divided by 6. Ilang 6 sa 17? Dalawa lang. 2 times 6 equals 12. Kunin natin ang difference. Ang difference ay 5. Yung 2, yan yung whole number. Yung 5, yan yung numerator. Yung 6 na denominator. So therefore, this is 5/6. Kapag dahan-dahan yung akyat, malamang mag-add siguro tayo. Kapag bigla ang akyat, malamang mag-multiply tayo.
Kapag dahan-dahan yung baba, malamang mag-minus tayo. Kapag bigla ang baba, malamang mag-divide tayo. Dandahan man. So, siguro, kunin natin yung difference. Ang difference ay 2. Nag-increase man yan. Ang difference ay 3. Ang difference, ano kaya to? Ang difference dito ay 6. Hala, ano kaya ang difference dito? We have 2, 3. Makasunod man. Hindi kaya 4, 5, 6? Plus 4, this is 14. Ada natin ng 5. Hala, 14 plus 5, 19 man. Napakaklaro yung pattern. 14. Uulitin ko sa mga bagong pasok. Ganitong pattern, ito mismo, lumabas sa civil service exam. Malay natin yung nasa choices. Isang digit, 2-digit numbers, or 3-digit numbers. Pero itong pattern na ito, lumabas yan siya. Huwag niyong i-memorize si 14. Number 5. Naalala niyo kaya kung lagi kayong nag-a-attend sa ating mga daily life, minsan yung mga numbers na nagamit natin ulit, hindi ko ma-change o di kaya kung na-change ko man, pareho lang din pala nung dati. Pero yung pattern kasi, pareho lang. 8/9. Negative 4/9. 2/9. Ito yung hinahanap. 1/18. Negative 1/36. Malamang alternate na negative. Eliminate na natin yung hindi negative. Malamang negative yan siya. Ano kayang meron? Kapag fraction, may sarili kayang mga pattern, yung mga numerator? Wala man. Yung mga denominator meron kaya? O di kaya least common denominator? 36 ang pinakamalaking numero. Sa paghanap ng least common denominator, doon tayo sa pinakamalaking numero, 36. 36 divided by 9, and that is 4. 4 times 8, 32. 36 divided by 9, that is 4. 4 times 4 equals 16. 36 divided by 9, that is 4. 4 times 2 equals 8. 36 divided by 18, that is 2. 2 times 1 equals 2. Hala, pareho na silang 36. Si 32 naging 16, na kalahati. Si 16 naging 8, kalahati. Itong 2 naging 1, kalahati. So therefore, 8 divided by 2, that is 4. 4 divided by 2, exactly equal to 2. Therefore, ang sagot dito ay 4/36. Hala, kay wala man sa choices. Negative to ha. Si 4/36, hanapan ng greatest common factor kasi liitan natin or i-simplify. Ang pinakamaliit na numero ay 4. Kayang i-divide si 36, which is 9. Negative 1/9. Number 6. Diba? May ganito. Literal na merong ganito. I-solve lang daw ito. Nasa July na tayo. Huwag niyong sayangin yung lahat na isi-share ko sa inyo. Promise. Huwag niyo lang sayangin. Kung everyday kayong nag-a-attend, matumbok niyo talaga. Hala, lahat pareho ba? Lahat talaga pareho. Iba-iba lang yung mga numbers, iba yung storya, iba yung given, yung kahit nga yung mga about sa yung assumption, maiba lang yung storya.
Yung dati about sa Palawan, tapos yung next na naman about sa kay Maria, kung sino pa yung, ano pa ba yung mga pangalan nun. Yun lang yung na-change, the rest ay pareho lang. Si 3/5, adan ng 1/3. Pwede to butterfly. Pwede to siya i-butterfly. Bali, this is 15. Ito ay 9. And then ito naman ay 5. So therefore, 15, that is 14/15. Ito na yung sagot. Butterfly method. 3/5 plus 1/3. Hanapan ng least common denominator. Thank you so much, Ma'am Juray. Thank you. Sa paghahanap ng least common denominator, pareho lang yan, dako. Pareho lang yan sa paghanap ng least common multiple na malaki. Ang pinakamalaki ay si 5, hindi man siya kayang i-divide ni 3. Ang next sa mga multiple of 5 ay 10. Hindi kaya. Si 15, hala, kaya man siya. Kaya. 15 divided by 5, that is 3. 3 times 3 equals 9. 15 divided by 3, that is 5. 5 times 1 equals 5. So therefore, this is 14/15. Pareho lang silang dalawa. Number 7. Wag niyo sabihin, hindi to lumabas. Sinong nakaalala nito? Which of the following is arranged from the largest to the smallest? Sino ang nakaalala nito? Ay, wala na akong maalala, ma'am. Okay, wala na silang maalala. I-solve lang natin yan. This is sa decimal, di ba? I-multiply lang talaga natin siya. Sa decimal, i-multiply lang natin. And then, i-count natin ilan yung numero after sa decimal, di ba? Dalawa din sila. Dalawa. Point. Therefore, 0.24. Dapat dalawa din. And then, dito naman sa kapag mag-add tayo ng decimal, di ba nung Mayo, meron tayong purong decimal, all about decimal numbers nung Mayo. Meron tayong topic nung Mayo, all about decimal numbers. Kaya, lahat ng mga nandito, kung sakali mag-i-exam kayo next year, wag naman kayong mag-message sa akin na katapusan na ng February. Kasi November pa lang magsisimula na tayo ng live sessions. Ayan na naman, meron na namang ng message sa akin kanina. 8 months na siya sa grupo. 8 months na siya sa lifetime online review natin. Pero kanina lang nag-message sa akin, ma'am, yung live session mo ba, ma'am? Kailan man yun, ma'am? Ganito, ganyan, ha? 8 months ka na sa grupo, meaning hindi ka aktibo. Busy ako sa work. Daming dahilan. Kapag gusto, maraming paraan. Ang decimal i-align, and this is 0.11. So therefore, this is 0.11. Ito ba, kahit hindi na natin ito isolve ba, mayroon man yung whole number. Malamang ito yung largest, di ba? May whole number na. Which of the following is arranged from the largest to the smallest? From the largest to the smallest. From the largest to the smallest. Number 8, the sum of odd numbers between, sinong nakaalala nito? Di ba? Sabihin ko na, ano nga ba yung actual na exam? Ito yung nasa actual na exam, di ba? Huwag nyo i-memorize. Kahit binigyan ko na kayo ng bonggang number. Kasi nabigay ko naman din ito dati. Actual na lumabas dati, 4 and 20. Change na naman natin yung numero. Odd numbers. What
are these odd numbers na i-add daw natin? So magbigyan tayo kay between man. Halimbawa, kahit 5 pa yan, 7 pa rin. Kasi between, ibig sabihin, nasa gitna. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Ito yung i-add natin. Para mag-guide lang kayo bago yung ating formula. Ito, 28. This is also 28. 28. I-add natin yan, yung first and last, that's 28. Apat yung 28. 28 times 4, this is 92. So ngayon, saan na ba kayo? Number 9. Bakit 92? 92, 16, 50, 56. Bakit 92? 56. 56. This is 112, 92. Iniisip ko ba, mayroong nag-iisang 2. Mayroon pang 2. So malamang dito ko ako sa medyo malaking 2, hindi pala. 112. 112. So ngayon, doon tayo sa formula. Yung formula na ito, wala ito sa libro. Ako mismo gumawa. Ewan ko na lang kung meron ba ito. Kahit yung sa consecutive, ako lang din, nakagawa man din ako pero kaso lang, pareng-pareho doon sa libro. So, hindi ko maklaim, baka sabihin naman na galing talaga sa libro kasi pareng-pareho. Ito, wala naman ako nakitang may gumawa nito. Ewan ko na lang, pero ako mismo ang gumawa sa formula na ito. First and last, i-add nyo. So therefore, this is B minus A divided by 2 plus 1. Lahat ng ito, i-divide ng 2. I-memorize nyo ang formula na ito kasi gamit ito lalo na kapag malalaki yung mga numbers. A and B, so kung i-add natin si A and B, this is 28. Yung nasa loob, 21 minus 7. 21 minus 7, this is 14. 14. 14 divided by 2, this is 7. Plus 1, this is 8. Divided by 2 equals 4. 28 times 4 equals 112. Okay. 56, 56, 12. Okay. Number 9. What is the sum of? Meron din ganito. Iba lang yung mga number. Kinuha ko lang yung mga ganun pagka-style ba. Pero ganito lang din yon. Mag-add lang tayo. What is the sum of? Sum man. So mag-add tayo. Hanapan ng least common denominator. Ang least common denominator dito, 4 ang pinakamalaki. Ang next sa 4 ay 8. Hindi kayang i-divide. 12. So doon tayo sa 12 which is kaya nang i-divide ni 3. 12 divided by 4, that is 3 times 3 equals 9. 12 divided by 3, that is 4 times 1 equals 4. Pwede na tayo mag-add. Okay? Whole number. That's 3. Kopyahin
yung denominator na 12. Tapos, yung numerator, this is 13. Wala sa choices. Okay, yes po. Ito ay for odd and even. Odd and even numbers. Next, i-add natin 13. Sobra yung 13. Sobra ng isa. Yung sobra ng isa, idagdag natin dito. Yung sobra na isa, idagdag natin. 13 minus 12, isa. 1/12. Any question? Thirteen over 12 means 1 and 1/12. I-add natin yung 3, kaya this is 4 and 1/12. Number 10. Let's solve for the value of x. Pareho lang to sa lahat ng mga examples natin dati. Importante lang, ma-master nyo kung paano. Kapag pang-add, pang-minus, kapag pang-minus, pang-add. Kapag pang-multiply, pang-divide, kapag pang-divide, pang-multiply. Kapag squared, ay square root, squared. Kapag squared, square root. Okay, pares-pares yan sila. Kapag pang-add, pang-minus. Tapos ito, i-multiply ko na yan. Pwede rin naman hindi. Pwede kong later na. Huwag na lang. Pwede naman hindi rin. So therefore, this is 3. X minus 4 equals 20 minus 5. This is 15. 3x minus 4 equals, di ba, 15 na yan siya. Pwede namang i-multiply natin ito. This is 3x minus 12 equals 15. Otherwise, since pang-multiply, pang-divide, or mag-divide tayo ng 3 to both sides para makancel yan siya, ang natitira ay x minus 4 equals 15 divided by 3 and that is 5. Since pang-minus, pang-add, ay, ina-add naman sa utak ko eh. Since pang-minus, pang-add, x equals 9. Since pang-minus, pang-add, x equals, na hindi ba ako nagkamali? Divided by 5, pang-add, 9. Diba 3? Bakit parang iba ng, okay. Ito naman, since pang-minus, pang-add. So, ang matitira dito ay 3x equals 27. Para makuha yung x, since pang-multiply, pang-divide. Now, x equals 9, pariho lang. Kahit saan dyan. Naintindihan nyo? Kahit yung 3, hindi mo na i-multiply sa lahat. Pariho lang talaga. Pwede nyong gawin ito, pwede nyong gawin ito. Kahit alin dyan sa dalawa, as long as kung saan kayo hiyang. Lumabas din ito mismo sa civil service exam. Yung merong positive, then merong negative. Alam ma'am, hindi man yan lumabas, ma'am. Uy, kasi yung nasa civil service exam, mayroon pa yung letter C. Meron pa yung letter C, ma'am. Hintayin nyo yan sa final coaching. Mayroon pa yung letter C man, ma'am. Or A and B lang man yan. What is the value of the expression? Kapag magkatabi-tabi, nag-multiply yan sila, ay wala na yan. Magkatabi-tabi, nag-multiply yan sila together. Yung coefficient na ito, halimbawa ito, ang ibig sabihin yan ay 3 times A times B.
3AB. Ito yung coefficient ni A. Dito tayo sa A. 2, ang value ni A ay 3. I-squared natin si 3. Minus 3, ang A daw ay 3. Ang B daw ay negative 2. Plus negative 2 daw si B. Ikulay-kulay natin para klaro. Ito yon. Then, nasaan na yung letter B? Ayan si letter B. Okay? Klaro? Super klaro? Sa order of operation, kailangan talaga na exponent muna. Exponent muna. So this is 9. Exponent muna, meaning negative 2 times negative 2, this is 4. Then the rest ay, multiply natin to. Negative 3 times 3, this is negative 9. Then negative 2. Ganun muna, dandahanin lang natin. Okay. Next. Ang multiplication talaga unahin natin bago tayo sa addition and subtraction. So this is 18. This is positive 18 plus 4. Wala na, okay na tayo. 36 plus 4 equals 30. Anong sagot niyo sa happy? 36 plus 4 equals 30. Any question? Oh, 36. 30, 40. 40 pala. 36 plus 4 equals 40. Any question? Any question? Happy? May natutunan? Huwag niyong kalimutan to, ha? Kaya minsan ba, hindi natin, malay ba natin kung ngayon lalabas ulit? Kada exam, mayroon naman talagang ganito. Malay ba natin ngayon siya? Or baka, halamam, uy, sayang, lumabas yung nakalimutan ko lang. Number 12. A rectangular garden has a length of 12 meters and width of 8 meters. What is the area of the garden? Lahat na ba alam kung paano hanapin yung area? By the way, sa mismong civil service exam, when it comes to geometry, ang laging lumabas sa civil service exam ay area, perimeter, merong cube, yung angle-angle na yan, angle ba? Or degrees. Ito yung palaging meron sa mismong civil service exam. Yung area, either side times side or length times width. Yung perimeter ay total sides. Total sides. Itong cube ay yung A times B times C or length times width times base. Yung angle naman ay kapag triangle, 180 degrees. Kapag circle, 360 degrees. Four-sided, hindi man masyado itong four-sided. 360 degrees. Yung line ay 180 degrees. So therefore, this is just 12 times 8. This is 16 carry 1, 96. Number 13. 21 ang is,
Hindi man yan yung lumabas, ma'am. Lumabas doon, ma'am, kay 3/7 man yun. 21 is 1/3 of. Ang of multiplication, let n para sa hinahanap natin. Itong ganito, yung ganito ba? Yung fraction, matik, dito yan sa taas na multiply. So, in other words, pareho lang yan siya dito. Para sa actual na exam, actual exam, hindi ka na maubusan ng oras. Ito lang yung shortcut. Si 3, i-multiply mo lang sa 21, which is 63. Diba? Masagutan lang ito in less than 5 seconds or 3 seconds. Pagtingin mo ay 63 man yan, matik, next ka na. Pero syempre, pakita ko sa inyo kung bakit 63. Ang 21 kopyahin, ang is equal sign, ang 1/3 an of multiplication. So kung nakamultiply yan, nasa taas. Si 3 ay pang-divide. Kapag pang-divide, pang-multiply. So sa number 13, alam nyo ba yung shortcut? Naintindihan nyo ba? Palagi mang may ganito. Kaya na kayang sagutan? Halimbawa, kung iba naman yung tanong dito. Paano kung ganito yung tanong? Hanap tayo ng ibang number. Wait sa is 1/5 of what number? Kayang sagutan, 1, 2, 3. Kayang sagutan ng sobrang bilis lang. Importante yung oras. Number 1, na mismong kalaban nyo sa exam ay oras. Very good, Ma'am Loveline. Very good. Very good. Very good, Sir Rudy, Real, Jad, very good. Joyce, ay. Very good. O ganun lang kadali. Nakakaiyak pa. Mahappy man ako kapag ganyan. Oh, very good. Very good. Ganun lang ha. Pwede natin yun, yung pinaka-shortcut. Kayo mag-alala, may kapariho din yung mga ganyan. What about kung ganito? What is 40% of half of 120? Kung madalian lang, ay half of, so 20%. Tapos, 12. Ay, 24. Ganun lang siya kadali. Solve. Alam niyo yun? I have, so 20. Ay, 24. Pakita ko sa inyo kung paano ganun lang kadali. Ang is equal sign. So, kopyahin natin si 40, ang of multiplication. Half man yan, pwede 1/2, ilagay natin ang of ulit, ay multiplication. Kapag mag-multiply tayo, puro ba niya multiplication, kahit saan dyan, ay pwede nating unahin. Halimbawa na lang, gusto mong unahin itong 40%. Remember, half sa 40%. O di half natin. That's 20%. Half lang. Walang problema dyan. Ngayon, remember kung paano yung shortcut kapag nag-multiply tayo ng merong dalawang zero sa pinaka-last. Kasi ang sinabing percent means per 100. So therefore, itong porsyento na to katumbas sa dalawang zero, ito na lang i-multiply natin 24. Detalye. 20% means 20 per 100 na i-multiply sa 120. So therefore, that is 2400 na i-multiply sa 100, di ba? 24 lang din. Ba't pa tayo magpapahirap? Another way.
Importante sa actual na exam ang shortcut. So, pwede namang ito yung i-half natin. That will be 60. Remember, 40% means 40 pair, 100 katumbas sa dalawang zero. Ito lang i-multiply. Happy? Huwag kayong mag-alala kapag lumabas ulit yung ganito na style. Yung dati kasi, ang dali lang ng mga numero, kung tutuusin lang, basic ang mga numerical sa civil service exam. Mas, inuulit ko to ha, lagi kong inuulit ito, mas mahirap ang college entrance test under sa math. Ganun lang mo. Number 15. Number 15, lumabas sa civil service exam. Ay, hindi man yan ang lumabas, ma'am, kasi yung nandoon, addition man yun. Number 15. Ay, hindi yan yung lumabas, ma'am, kasi yung nandoon, iba yung numero doon. 48 yata yun, ma'am. Ay, hindi yan, ma'am, kay iba yung nasa exponent. Number 15. Sino sa inyo ang hindi alam nito? Sayang. Kada exam, no, parang laging may ganito. Ang daming bonus talaga tong si ang daming bonus. Speaking of bonus, ayokong baka iba present ngayon, the next day hindi present. Speaking of bonus, hindi ko na talaga mabilang kung ilang beses na itong lumabas. Please naman, kung lalabas ito ulit, wag nyo naman siyang sayangin. Baka lalabas as in halos. Alam niyo bang halos bonus na talaga to? Halos bonus na to. Ewan ko na lang, nakailang exam na kayo, nakailang sagot na kayo dito. Sana naman, no? Tapos ito, laging meron. Laging meron. Ang sagot ay always equal to 1. Okay? Yung mga paulit-ulit ba? Yung mga parang, ay grabe naman si, nakaka-insulto na. Kung baga itong taga civil service exam, yung mga question nila, parang nakaka-insulto na. Oh, anong akala ng taga civil service? Hindi ko alam na any number na raised to 0 that is always equal to 1. Nakaka-insulto to si civil service. Ay, wag nyo lang kalimutan ito. Lalabas man o hindi, ewan ko na lang, yan na yung pinaka-bonus. Lalo na yung square root, yung last time, na-mention pa yung square root, ay, lumabas ulit. Akala namin hindi na lalabas kasi kada exam na lang meron. O, number 16. Itong number 16, ilang ulit na tong lumabas. Yung kabago-bago ko lang sa pagre-review dito sa civil service exam, that was way back 2018. Ano na ngayon? 2026 na. Noong 2018, nung nagsisimula pa lang ako dito ba, 2018, lumabas to. Maybe August 2017 yata, tapos pinag-usapan, and then lumabas sa 2018, ganun. Lumabas ulit. Kulang po ng puntos, makakapasa na. Yes, Sir Rodi. Ito na yon. Sana ito na yon. Okay, laundry detergent comes with 300. Ala, hindi man yan yung lumabas man. Yung nandoon kay 500 grams. 500 grams at saka 250. Di ba? Kung kaya nyo sagutan ito, malamang masasagot nyo rin yung actual na exam. Sa actual na exam, 250 at 500 yung nandoon. A 300 gram is enough para sa 8 regular loads of laundry. Pancake yun. If a small hotel needs to wash 40, kailangan man ng 40, uy. What is the most exact combination of boxes needed?
Ang tanong dito, ilang 8 sa 40? Ilan kayang 8 sa 40? Ay, 5. 5. 5 na tag 300 grams. 5. Ngayon, yung 5, wala mang limang kuan dyan, 5 ba? 5. Wala mang 5, 300 grams dyan, di ba? So therefore, pwede sa 600 grams. Sa 600 grams, meron yang dalawa. Kada 600 grams, kada 600 grams, meron yang 8 loads man. So, that is 8 plus 8, 600 ba? Another 600, that is 8 plus 8. Hindi pa man, kaya dapat limang 8 man. 1, 2, 3, 4, dapat 5 8. So therefore, mayroon tayong 300 grams, and this is isang 8. 5. Dapat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dalawang 600, isang 300. Depende kung paano nyo diskartihan yan. Basta intindihin nyo lang yung given. Ganito lang siya kasimple, yung lumabas sa civil service exam. Ang daming nalilito na, alam ma'am, yung 250 ba? Relax lang. Kailangan nyo lang, yung sa actual na exam kasi, 250 yun, 250 milligram. Kailangan mo lang na 300 grams. So, another one, 300 grams. So, sulat ka ng 300 grams. Okay? 300 grams. Hala, ito, pwedeng 600. Ito, pwedeng 600. Tapos, 300. Therefore, meron akong dalawang 600 at isang 300, which is itong letter D. Depende na lang sa inyo kung paano nyo siya i-count ba until na makakuha kayo ng tamang sagot. Number 17. Jane is 3 times as old as Mark. Yes, very good. Agakan. Napaka-importante na intindihin mabuti, mahilig sa ganito. Yes, very good. Mahilig sa ganito ang civil service exam. Mga questions sa civil service exam, hindi naman ganun kakomplikado. Kung meron man, 2, 3, the rest, napakasimple lang talaga. Jane is 3 times as old as Mark. We have Jane and Mark is, ibig sabihin now. Kung hindi natin alam kung ilang edad itong si Mark, kapag sinabing 3 times, ito yung 3 times. 3 times sa edad ni Mark. Ay, thank you so much at congrats. Hi ma'am, passer po ako nung March 2026. Thank you po ng sobra sa inyo ni Sir Mueses. In 5 years, ito yung in 5 years ha, Jane will be twice as old as Mark. Let M para sa edad ni Mark now. M plus 5, ito yung edad ni Mark. Ada na natin ang 5. Ngayon, itong si Jane si Jane daw will be twice as old as Mark. So twice dito sa edad ni Mark. Hoy, nauhaw man ako. Uy, I'm super uhaw. Ang i-equate natin dito, yung i-equal natin ba, ay itong edad ni Jane. Hindi yung edad ni Mark. Hindi man natin yan pwedeng ma-equate yung M plus 5 equals M plus 5. Hindi tayo makasolve. Doon tayo sa edad ni Jane. Paano maging equal yung edad ni Jane? Huwag masyadong i-convince ang sarili na mahina kayo. Isa-isahin nyo lang.
Kung mahina sa gawin mo, sulat mo si Jane, isulat mo si Mark, ang is now. Yung sinasabing mahina sa age problem, napakadali lang ng age problem. Convince yourself, kaya kong intindihin ito. Age problem, mahina man ako, pero kaya kong intindihin ang age problem. Sabi ni ma'am, ang is daw ay now. Sabi ni ma'am, kapag sinabing 3 times as old kay Mark, hindi natin alam yung edad ni Mark. So therefore, sulat natin yung letter M. Kapag 3 times, ay i-multiply daw natin yung edad ni Mark. Kaya, M, si Jane daw. Sino si Jane? 3 times. Yan yung edad ni Jane. Intindihin natin ulit itong edad ni Jane. Sa mga mahina talaga sa age problem, kapag mahina kayo sa math, umpisahan nyo na mag-review all about mathematics. Ang grupong ito nagsimula noong Mayo, puro math. When it comes to Jane, 3 times as old as Mark. So halimbawa, si Jane is 3 times kung ilan man yung edad ni Mark. As edad ni Mark times 3. So ngayon, proceed na tayo. I-equate natin yung edad ni Jane. 3M daw yung edad niya ngayon. Paano kayang maging equal yan sa edad in 5 years? Ang edad niya in 5 years, this will be 2M plus 10. This is 2M plus 10. 2 times M equals M. 2 times 5 equals 10. Paano kayang maging equal ito? Ito ba? Plus 5 man yan. Ito kay now. Paano kaya maging equal, no? Example. Kung halimbawa 20 si Jane ngayon, paano kaya maging equal sa 25 ito? Ano kayang gagawin natin? Minusan ko ng 2 para maging 25? Ano kayang gagawin ko? Ay, addan ko ng 5 para maging 25. Another example. Halimbawa, 42 si Jane. Tapos ito naman 47. Hala, paano kaya para maging equal sila, no? Ano kayang gagawin? Addan natin ng 5, di ba? Addan natin ng 5, di ba 47? Or, pwede namang minusan natin ng 5, di ba? Pareho na silang 42. So therefore, ay para-pareho para maging 5 plus 5 para equal sila. So ngayon, ipagsama ang mga like terms. Mga pareho ba? Parehong merong M. Mas marami man tong 3, no? So, siya yung i-keep natin. Ito, since pang-add, pang-minus. So, mayroon tayong 10. Since pang-add, pang-minus. Tatlong M, minusan ng 2 M, isang M na lang. 10 minus 5, 5. Edad ni Mark now, 5. Edad ni Mark ngayon ay 5. Edad ni Jane now, 5 times 3 equals 15. May nabasa ako about trial and error. Lahat ng mga nasa choices, mga edad ni Jane. Let's do trial and error. Sa trial and error, kung hindi nyo kaya ang algebraic way, kaya nyo sa trial and error? Sigurado kayo? Okay, let's do trial and error. Jane, Mark. Now, in 5 years. Ang nasa choices, lahat ng nasa choices ay edad
edad ni Jane. Halimbawa, choice letter A. Choice letter A. So, since 3 times itong si Jane, malamang ang edad ni Mark ay 4. Di ba? Kasi 3 times eh. And then, this is 9. Si Jane, after 5 years, 17 ang edad niya. Ngayon, 9 times 2. Hindi man siya 17. So, hindi yan siya. Doon tayo sa choice letter B. 15. So, therefore, si Mark ay 5, di ba? Kung si Mark ay 5, so after 5 years, 20 na yan. After 5 years, 10 na yan. Hala, kapag i-multiply ng 2, kaya 20. Very good. Therefore, correct ang letter B. Next, number 18. The ratio of male to female employees in a company ay 3:4 if the total employee is 84. In total, how many female? Shortcut. Si 84 ay 7. Si 84 ay i-divide lang natin ng 7. 84, 1, 14, 2. Then, i-multiply natin kung asa na may yung female. Si female, i-multiply lang natin ng 4, 48. Yan na yung sagot. Shortcut. Another way. Male, female. 3:4. Kada 3 lalaki, merong 4 na babae. Silang lahat, ang total ay 84. Hatiin natin kung ilang circle ito, 7. So therefore, may 12 sa kada circle. And this is 48. Wala ko ng water, ha? Wala ko ng water. Saglit lang.
Hello everybody. Nasaan na ba yung kuan ko? Ano tayo ngayon? Right. Good evening sa lahat ng late. Okay, number 19. A jacket originally cost. Ay, madali lang yan. Originally cost. It is on sale 20% off. What is the final price of the jacket? Masyado namang madali lang, no? Minus 20%. So, ito yung original. Originally cost good. 2,500 equals yung final price. So, therefore, ay, bakit 20% pala? 20%. So, therefore, minus dito sa 20%. Ito lang naman, no? I-cancel ba? Cancel mo lang. Chiring, chiring. Tapos, ito lang. So, therefore, this is 500. So, ang sagot, 2,000. Diba? Napakadali lang number 19. Madali lang si 19. Kung madali lang si 19, intindihin nyo ha, ang original, 20% sa original, ito na yung sagot. Number 20. A department store is running a promotion where a winter coat is on sale. On sale. Sale. After 20% discount, what was the original price of the winter coat before the sale? Gusto ko makita yung sagot niyo muna. Number 20. Ulitin ko sa 19. Original, 20% of original, ito na yung final answer. Dito sa number 20, final answer. Final 20% discount, ang hinahanap, original price. Ang sagot sa number 20, gusto ko makakita ng sagot. Tingnan ko kung mayroon bang magkamali pa rin. Huwag kayong matakot magkamali ha. Gusto ko lang malaman kung meron pa bang magkakamali. Malay natin, may bagong member, ganon. Kung old member, ay ewan ko na lang. Kung old member magkakamali, ewan ko lang. 1 month na. Number 20. Ano sagot niyo sa number 20? Mayroong letter. Huwag kayong matakot magsagot ha. Paano letter A? Paano pala yung letter A? So, yung mayroon pa bang ibang sumagot? Gusto ko makakita ng ibang sagot. Ha? Letter B ba talaga? Mayroong letter A. May letter A na sumagot sa 20. So therefore, paano pala to? Number 19, balik tayo sa mga sumagot sa letter A. So dapat pala 200,000 minus 20%. Dapat hindi pala to. Dapat 20% of ganito pala. Ganito pala, dapat. Di ba? Given dito yung original price. Di ba? Ito yung hinahanap nyo. So, dapat pala yung original price, given yung original price. So, dapat pala, paano ba yung original price? Gusto nyo na, bakit letter A? Yung original price. So, dapat pala yung on sale. So, yung on sale, halimbawa, ito yung hinahanap pala, on sale. Minusan ng 20% sa on sale, ito yung original price. Pero bakit 2,000? So, original price, dapat pala 2,500 pala ito. Tapos, 20% of 2,000. And then, 2,000. Ganun pala. So, ang 2,000, minusan ng 20% ng 2,000 ha, minusan, magiging 2,500 pala. Kasi letter A yung sagot nyo sa number 20.
Dapat pala ganun? Di ba 2,000? Pero, di ba original? So, 2,000 plus 20% of 2,000, dapat 2,500. Dapat 2,500. Okay. Bakit Bakit hindi naman? Bakit hindi sila pariho? Yung sumagot na letter A, ang gusto nyo, itong 2,000, ito yung sale di ba? So, siya yung sale. O, di ba? Sale naman to. Ito yung sale price, 2,000. 20% daw sa sale price. Bali yung 20% doon sa sale price. Ito yung sale. So, pala yung 20% discount doon sa sale price pala. Ganun pala yun sa intindihin nyo ha. Gusto ko maintindihan nyo. Ay, may discount. May discount pala na 50%. May nakatag na 50%. Halimbawa, tag 100 na lang kasi ang nakalagay with 50%. Ang original pala dito, ilan pala? 200 or 150? Okay. Makinig ha. Ito, gusto nyo ha. Gusto nyo, letter A ang sagot. Trial and error. Letter A man kamo. Ang hinahanap dito, di ba, original. Okay. Si original, ang original daw ay 2,800, sabi niyo, di ba? Plus 20% sa original daw, di ba? Magiging 2,400 siya. Oh, minus pala no, discount pala. Wait lang ha, gusto kong makakuha ng sagot sa number 20. Meron pa ba talagang letter A? Kapag nag-discount pala, yung discount pala doon pala sa actual na presyuhan yung discount? Intindihin nyo, number 19 ba? Intindihin nyo, please lang. Si number 19, ang original daw ay 2,500. Si 2,500, ang 20% ni 2,500. Therefore, original ang hinahanap. Original. Original ang hinahanap. Di ba si original, ang lagyan natin ng 20% discount, si original? Di ba original yung 20% discount doon? Si original, minaynusan natin ng 20% discount sa original. So, original, maynusan natin ng 20% discount. Ito yung kagandahan sa mathematics. Kasi, walang exemption. Ito yung kagandahan sa mathematics. Kapag original, pareho lang na original. Kapag discount, minus. Kapag discount, minus. Kapag discount, minus. Parehong minus. O, di ba? Ngayon, 20% sa original. 20% sa original. Bakit pagdating sa 20? Ginawa yung parang English ba? Ang daming exemption. So ngayon, huwag kayong mag-accept na hindi lahat may ED. Hindi lahat lagyan ng S. Ganun yun sa English eh. So therefore, kapag ganito na maiba na siya, ito yung madali lang ang math. Walang mga exemption. Kung original talaga ang minusan ng 20%. So ngayon, yung original, hindi man natin alam, pero yung sale price, 2,400. Equals sale price. Equals sale price. Number 19, equals sale price. This is sale price. So pareho lang. Ngayon, yung original, ibig sabihin,
100% original. 100% minus 20%, 80% na lang sa original. %80 means 0.8. So this is 0.8. So therefore, yung original, 0.8. I-move natin once. So dagdag tayo ng isa. Therefore, this is 3,000. Ang tamang sagot ay 3,000. 3,000. Huwag niyong i-change. Kung original, original. Huwag niyong gawing sale price. Ang sale price gawin yung original. Kung paano natin sinusolve si number 19, ganon na ganon din sa number 20. Ito, by the way, ito yung palaging meron sa civil service exam. Minsan lang ang merong ganito. Ito palagi ang nasa civil service exam. Another way. Trial and error. Sa trial and error, 2,800. Kay original man, minusan ng 20% sa 2,800 kung alin dyan ang 2,400. 3,000, minusan ng 20% sa 3,000 kung alin dyan yung 2,400. So wala mang sumagot dyan. Dito na tayo sa A and B. Alin dyan ang equal to 2,400? Wala nang iba, ito lang. Therefore, mali talaga to. Okay? Huwag kayong gumawa ng ibang solusyon. Kung ano yung sinusolve natin sa 19, ganun na ganun din. Unless kung English ito, sa English, ang past tense nito, anong past tense nito? Taught or teach. Sa English, di ba ang past tense dapat may ed? By the way, lumabas to as error sa mismong civil service exam. Ang teach sa English, dapat pag past tense, lahat may ed. Ay bakit hindi pwede sa teach? Bakit hindi pwede sa teach? Ito pala ang error sa mismong civil service exam. Lumabas yung teach na yan. Walang ed. Taught ang past tense sa teach. So yan yung pagkakaiba sa math versus sa English. Ang daming exemption sa English. Another way. 1, 2, 3, 4, 5. 20%, may 20%. Taught, may 20%. Tandaan nyo yung kuan ha, yung error kay baka maulit yung teach na error. May 20%. Itong 20% discount. So ito yung discount. Therefore, on sale, ito yung binayaran. On sale. Tingnan nyo yung kulay ha. Please lang, ang kulay. Yung on sale, ibig sabihin nito, hatiin natin dito sa 4. Therefore, katumbas itong mga boxes sa 6,000. Pareho man yung sukat, di 6,000 din yan. Ang total dito ay 6,600 na. Yabag na. 600. Ang total dito ay 3,000. Happy? May natutunan kayo? Sa mga first time dito or ngayon lang nakapasok, ngayon lang narinig yung boses ko, ganito lang talaga ako ha, nag-emphasize ba? Isipin nyo na lang parang nanay lang ako ba? Isipin nyo na lang parang nanay lang ako. Number 21. Working alone. Uy, ano nga bang sabi ni ma'am kahapon? Mayroon man yung alone. Working alone. Person A can paint a room in 6 hours. Person B can paint the same room in 9 hours. Hala,
Yan man yung sinabi ni ma'am. Kapag yung given ay alone, tapos yung question ay together, i-multiply yung given, tapos i-divide sa kanyang sum. Kapag yung given ay alone, together, or together, alone, together, again, ang hinahanap ay alone, i-multiply natin at i-divide sa kanyang difference. Hala, kay alone man ito. Alone. So therefore, 9 times 6. 9 plus 6. 9 times 6, 54. 9 plus 6, ilan to? 15. 54 divided by 15, ilan man to? 1, 2, 3. 3 lang. This is 45. I-minus natin to. And this is 9. Dagdagan natin ng isa pang 0 kay decimal man. 90. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3.6. Happy? Or gusto nyo ng iba pang solusyon? Or ito na lang? Ito na lang ha? Happy. By the way, yung kahapon, ang tagal siya nag-downloading. Tapos, i-re-upload natin yung mismong videos ba? Otherwise, after 1 month pa naman ma-delete yung video. So, nandyan lang yan. Happy? No problem. Proceed. Happy na tayo dyan. Gusto nyo yung isa pa? A and B, 1 is to 9, 1 is to 6 plus 1 is to 9 equals together. Yan na lang siguro eh. Ganyan, pareho lang naman. Yan na lang. Number 22. Marilyn has a total of 150 in her coin purse. Mayroong ganito, consisting only 5 coins and 1 coin. 5 peso coins and 1 peso coins. Ay, hindi yan yung lumabas, ma'am. Yung lumabas may 10. May 10 peso coin yung lumabas, ma'am. Ay, hindi yan ang lumabas, ma'am. May 10 peso coin. O di sana masagot nyo itong simple. Yung, kaya lalo kayong nahihirapan kasi katulad nito, ituturo ko sa inyo kung paano sagutan ang 5 peso coin and 1 peso coin. Tapos, i-insist nyo, ma'am, hindi, gusto namin malaman kung paano makuha kapag tatlo na sila. Kasi yung nasa exam, tatlo, ma'am, na ang sagot. Kaya nyo bang sagutan kung dalawa lang muna? Di ba? Kaya. Kaya ba nating sagutan kung dalawa lang muna? So, intindihin nyo yung given. Huwag kayong magmamadali. Sa dapat tatluhan talaga, ma'am. Intindihin nyo muna ang given. Dalawa lang muna tayo. Super basic. If she has a total of 54 coins lahat, how many 5 peso coins does she have? Kaya ba? 5. Merong 1. Let F para sa 5. Let N para sa 1. Number of coins. Number of coins. Kung i-add natin yung number of coins, ang total daw ay 54. Kung i-add natin sila lahat, 54. Ngayon, ang total naman kapag, asa na ba yung total? 150 daw lahat. So therefore, i-multiply natin ito ng 5. Ito naman ay n or i-multiply ng 1. Sulat na lang natin para klaro sa inyo. Yan.
any number ba nga, ay any letra na walang nakasulat na coefficient, matik kasi 1 yan siya. So, ganun lang na iwan natin. So, ngayon, ang total daw nito ay 150. Any question? Bakit times 5? Bago ako mag-proceed, hala, bakit times 5 yun? Hala. Hala, bakit kaya times 1 yan? Hala. Bakit kaya times 5? Halimbawa na lang, no, mayroon akong dalawang 5 peso coin. Paano ko kaya malalaman kung magkano itong dalawang 5 peso coin? No? I-multiply ko to ng 10. Ay, 20 pesos pala yung dalawang 5 peso coin. Magkano pa yung dalawang 5 peso coin? I-multiply ko ng, ilan ba i-multiply ko dito para malaman ko magkano ang pera ko pag may dalawa akong 5 peso coin. Nasaan yung mga 5 peso coin ko dito? Malalaman ba natin? Ilan kaya yung pera ko? May dalawa akong 5 peso coin. Ilan ba to? Di ba i-multiply natin ng 5 para maging 10? So, wala nang problema. Kaya na kung bakit kaya. So, kung i-multiply natin ito, i-multiply natin dyan, 150 pesos. 150 pesos. So, kung naintindihan nyo to, o kaya nang ma-solve yung tatluhan. Ang next nating gagawin, ang hinahanap how many 5 peso coins. I-minus natin to. I-minus natin ito. I-minus. Pero para mas madaling i-minus, ganito gagawin natin, para mas madaling, pahihirapan natin yung sarili natin, no? Para mas madaling i-minus, gawin natin, lagay natin to sa baba. Wala mang problema kung nasa taas siya, no? Wait lang. As in, wala talagang problema kung nasa taas siya, pero para lang hindi kayo mahirapan ba, lagay natin sa baba. Okay, para hindi kayo malito. Ang nagpapahirap sa inyo, malito kayo, kahirapan yung man ang sarili yung pwede man siyang gawin natin sa baba. So, makancel na yan. Mag-minus tayo, 4F na lang. Kay up 5, minusan ng isa, 4F na lang. Tapos, i-minus natin to 96. Tama ba? 6 carry 1, 96. Tama? So ngayon, para makuha natin yung value ni F, since si 4 ay pang-multiply, pang-divide. 96 divided by 4 ay 2 man yan siya. 8, 16, 4. This is 24. Ang tanong, how many 5 peso coins she have? 24. Gusto nyo ng trial and error dito, maubos mo yung oras nyo, pero okay lang din, trial and error. Okay? Ang trial and error dito ay ganito lang. Trial and error, ha? Kung nalilito kayo sa ganyan, pwede rin to sa trial and error. Lahat ng mga nasa choices ay mga number of coins. 5 peso coins. Example, 24. So kung 24 yan, para ang total ay 54, dapat yung nandito ay 54, 10, 30. Dapat 30. Since 1 peso lang din ito, 30 pesos, matik. So kung i-multiply natin ito, this is 20, Karen, 120 plus 30, this is exactly equal to 150. Trial and error. Halimbawa, tingnan natin yung letter B na 30. Kung 30 dito, malamang 24 ito, a total of 54 coins. 150 yan siya, adan mo ng 24, hala, oy, mali. Ganon, trial and error.
Number 23. Juan has a collection of 10 peso coins, 5 peso coins inside his piggy bank. He counts a total of 45 coins with a combined value of 300. 10. 10. 5. Let T para sa number of 10 peso coin, F para sa number of 5 peso coin. Kung i-add daw natin yan, ang total daw ay 45. Nasa given. Tapos, kung i-multiply natin to ng 10 at i-multiply natin ito ng 5, ang total daw ay 300. Ang total ay 300. Ngayon, ang tanong, how many 5 peso coin? 5. So therefore, ang i-cancel natin, dalawa man tong equation, ay i-cancel natin ay ito. Hala, kay paano man natin yan i-cancel, no? Para ma-cancel natin yan, i-multiply natin ang buong equation ng 10 para ba ma-cancel? 10t minus 10t. Pwede mong i-multiply ng 1, 2, 3, 11, 12, 1,000, kahit ilan pa yung i-multiply nyo. Kaso lang, wala kang magagawang cancellation doon. Dapat, matik, 10 lang talaga para maging 10t, pariho na sila. Dapat ang i-multiply mo, pariho. May ma-cancel kayo. So, 10t plus 10f equals 450. And then, 10t plus 5f equals 300. Meron tayong ma-cancel kung mag-minus tayo. By the way, yung mga ganito, meron ito nung Mayo. Tandaan, sa November to December, meron tayong ganito. Ang tawag natin dito ay yung mag-cancel-cancel. Ano nga ba yun? Yung, ano nga ba tawag dito? Yung dalawang equation ba nung tinawag natin ito? Meron tayo, mga ganito, mga cancel-cancel. Dalawang equation. Nasa tip sa aking ano. Hello, ano ba yan? So ngayon, i-cancel na natin yan. 10t minusan ng 10t. 10f minusan ng 5f. Siyempre, 5f na lang. 450 minusan ng 300, 150 na lang. F, since pang multiply, pang divide, therefore, 30 yung sagot. Thank you so much. Mayroon tayong mga ganito, November to December 2026. What should be the production speed? Yung mga ganito. What should be the production speed? Linear equation, very good. Thank you so much, Sir Chris, Sedi. Nasa dulo ng dila lang. Linear equation. Meron tayong linear equation nung Mayo. Meron tayong linear equation nitong November and December. Ha? Seryosuhin yung pagre-review para siguradong pasado. Number 24. What should be the production speed per day? Ang lumabas sa mismong civil service exam ay hindi about sa production. Yung lumabas ay about sa typing speed. May idea na kayo ha? Naiba yung given. Pero pareho lang kung paano to sagutan. Okay, ang lumabas about typing speed. Ang nandito production speed. Iba rin ang mga numero syempre. 6,000 booklets must be completed sa loob ng 5 days.
Currently, the print shop has 2 existing machines na running down ng ganito per day. So, ang gagawin ko, si 6,000, i-divide ko siya ng 5 para makakuha ako ng per day. Oh, 12, 60, ay 12, 100, 120, tama? 12. Kung divide ko lang ng 5, this is 20, 100, 100 ko, 1,000, 1,200 kay itong 12 times 5 maging 60. Okay, tama yan. Per day. Okay, mayroon akong per day. Kailangan ko ng what should be the production per day sa new. Kailangan ko ng bago. Okay? So, meron akong 2 luma. Itong 2 luma, i-add ko yan. At yan ay 830. Lumang machine. Whew. 830 lumang machine. So therefore, kailangan ko ng 370 para sa new machine. Intindihan? Happy? Happy? Intindihin yun talaga ang given. Tapos relax lang ba? Relax lang. Huwag masyadong i-convince ang sarili na hindi nyo kaya. Kung hindi nyo kaya, o hindi nyo talaga kaya, ganun kasi yun. Example, mahirap talaga ako. Ang hirap ko talaga. Maghihirap ka talaga. Convince yourself. Yayaman ako, mayaman ako, happy ako. Ganon. Katulad ng I'm beautiful. Minsan na-hurt ako ba kapag sinabihan ako na hindi ako maganda. Kasi lagi kong kinoconvince ang sarili ko na I'm beautiful. Saka beautiful ko sa sarili ko. I mean, may relasyon nito sa sinasabi ko ha. Tell yourself na you can do it. May positive impact yan siya. Kaya ko to. Huwag mong i-down yung sarili mo na hindi ko talaga kaya. Katulad ng I'm beautiful. Saka beautiful ko. Alam nyo bang may naghahanap sa akin nung nag-work ako sa hospital ba? Kapatid ko. Nasaan si Leonalyn Tayuni? Nagtitinginan sila. Sino ba si Leonalyn Tayuni? Tapos sabi ng yung midwife, mga ilang minuto pa naalala, si Ma'am Beautiful! Sabi ng kapatid ko, hala, ang kapal talaga ng mukha ng ate ko ba? Ang pangalan ko, hindi man alam ng kapatid ko na ang pangalan ko sa hospital, Miss Beautiful. Kung sino man yung mga estudyante doon sa UC, ang tawag nila sa akin, Miss Beautiful. Ma'am Beautiful, Miss Beautiful. Ganon. Mindset ba? O beautiful ako. Ganon. Kaya sabihan niyo sarili niyo, kaya ko to. An employee, deposited. Ang bilis naman. Bakit 35? Sure ba? 35? 25 to, nayabag na. Parang gusto ko yata mag-35. Matagal na, alas 9 na. An employee deposited 45,000 into a cooperative savings account that offers a simple interest rate. By the way, huwag kayong matakot when it comes to interest. Kasi walang calculator. Hindi allowed ang calculator. So therefore, kung hindi allowed ang calculator, remember, hindi mahirap yung mga numerong isosolve nyo. Wag nyong pangarapin na i-allow ang calculator sa exam, kasi kapag i-allow ang calculator sa exam, isa lang ibig sabihin yan, mahihirap ang mga numerong ilalagay dyan. So therefore, when it comes to interest, hindi ito katulad sa mga accounting na exam na masyadong komplikado yung mga numero. Nasa loob man to, yung mga ganitong klaseng interest, nasa accounting man to.
Pero nandoon tayo sa naka-basic lang sa interest. Now, kung magdeposito ka ng 45, tapos yung simple interest nito ay 4% kada taon, how much is the total interest? Ang tanong, total interest will the employee earn after 3 years? So therefore, that will be 4% of 45. Porsyento sa buyout. Ito lang ang i-multiply mo. Whew. So therefore, 450, dalawang 450, 900. So, dalawa pang 900, 180. Tama ba? 180? Tapos, i-multiply ko ng 3 kay 3 years man. Ito yung simple interest. Oh, 500. Whew. Happy. Ito yung shortcut, ha? Ito yung pahirap-hirap pa. Gawin mo pang 0.04, na-multiply mo dyan, pahirapan pa sarili mo eh. So ngayon, ang tanong ba, total interest lang, ito yung total interest. Please lang, intindihin yung given, intindihin yung tanong. Di bali nang magkamali-mali man ako, napapansin nyo, yung minsan na magdi-discuss ako, mali yung mga number ko, mali-mali yung bakit 25 yung sinulat ko, yung mga ganyan, di bali na ako yung mali, ang importante, makatama kayo sa actual na exam. Sana Lord, lahat ng mga nandito, lahat ng natapos nila yung pagre-review namin ngayong gabi, Lord, sana Lord, matandaan nila kung ano man yung mga natutunan nila ngayong gabi, Lord. Sana ipasan nyo na sila. Sana matapat sila when it comes to numerical, Lord. Na matapat sana sila sa napakadaling sagutan or yung mismo naalala nila yung technique, Lord. Sana, Lord, lalo na yung mga malapit sa inyo, Lord. Lalo na yung mga deserving, Lord. Sana makapasa silang lahat sa mismong civil service exam. Amen, amen. Sa mga kapatid nating Muslim, panalig lang, inshallah, makapasa kayong lahat. Thank you so much. Shukran, Katir. Shukran. Thank you so much. Okay? Sana makapasa. Wallahi, dapat makapasa. Ganon yon. Okay, thank you. In Jesus' name, yes, makapasa kayong lahat. God bless. Thank you. Seryosuhin yung pagre-review. Huwag yung i-mind yung mga medyo naninibago sa boses ko. Isipin nyo na lang parang nanay ko lang to. Gusto ko talaga makapasa kayo. Hindi man ito parang, huwag nyo namang gawing donation lang yung pag-i-enroll nyo dito. Gusto ko makapasa kayo para babango din yung pangalan ko. Win-win tayo ba, di ba? Win-win yan. Win-win situation yan. Papasa kayo, babango ang pangalan ko. Hindi yung tipong, aanhin ko ba yung mga, sige, enroll lang kayo, enroll ka, bahala kayo kung makapasa kayo, hindi. Importante makapasa kayo, isipin nyo na lang parang nanay ba ako ba? Gusto ko ba makapasa kayo? Yung tipong magtatanong ba, instruction lang, hindi naman, okay? Papasa kayo. Convince yourselves, papasa na ako ngayong August. Mag-a-attend ako ng review ni ma'am. Hay, hindi ko naintindihan. Wait lang ha, maiintindihan ko rin yan. Yung tipong huwag niyong masyadong i-down yung sarili niyo. Ay. Woo! Okay, love you all. See you tomorrow. Si Sir Mueses. Sino ba yung mahina sa verbal dyan tapos hindi mag-a-attend ni Sir Mueses? Yung verbal ko pa naman, wise technique lang yun. See you tomorrow with Sir Mueses. Lahat ng mga taga-VIP,
Uy, nasaan na ba yung mga taga-VIP? Nagbayad kayo ng 2,000 pero iilan lang yung nag-a-attend. Ang dami namang nag-donate lang. Thank you sa mga nag-donate lang. Mag-attend naman kayo mga VIP. See you tomorrow. Okay, love you all. Sana ito yung first, higit sa lahat, ito yung last exam nyo sa civil service exam kasi makapasa na kayo ngayong August. Good night.